form. Bakit? Kasi hindi siya naka-equate sa 0. Ngayon, kung gusto mo siyang, pwede mo siyang gamitan ng ibang way, like completing the square, or di ba marami tayong ways ng pag-solve ng quadratic. So, kung gusto mo siya gamitan ng quadratic formula, kailangan nga naka-standard form. So, kailangan naka-equate sa 0. So, itong negative 3, ibabalik mo to sa loob, sa left side. Which means, magkakaroon ka ng 2x squared plus 5x. Yung negative 3 magiging plus 3 equals 0. So, ito, naka-standard form na siya. Ngayon, kunin mo yung A, B, at C. So, meron kang A, which is 2. Yung B mo is 5. Yung C is 3. Ito yun. Yung mga coefficient. Okay? Ngayon, punta ka na sa quadratic formula mo, which is negative B plus minus B squared minus 4AC all over 2A para makuha yung roots. Di ba meron ka ng A, B at C? Lahat ng variables muna, palitan mo lang muna ng parenthesis. Ayan. Then, lagay mo na yung A, B at C. Yung B mo is 5. 5. Yung A is 2. Yung C is 3. Yung A is 2. Ngayon, meron tayong negative times positive, which is negative 5 plus minus mag-squared, nakalimutan ko yung squared. Yan. So, magkakaroon tayo ng 25. Negative times positive is negative times positive is negative. 4 times 2 is 8. 8 times 3 is 24. Over 2 times 2 is 4. So, ngayon, ito ko na lang ilagay. Magkakaroon tayo ng negative 5 plus minus square root of 1 over 4. Okay? Tapos lagay natin dito sa kabila. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng negative 5 plus minus 1 all over 4. So, meron tayong dalawang roots. Ang una, yung negative 5 plus 1 over 4. Tapos yung pangalawa is negative 5 minus 1 over 4. So, kailangan mo to i-simplify. Magkakaroon ka ng negative 4 plus 4. Siyempre, dapat pag nagsosolve kayo nito, marunong kayo mag-integers. Marunong nga kayo mag-solve. Hindi naman kayo marunong mag-integers, wala rin. Diba? So, negative 4 over 4 is negative 1. Ito yung roots mo dito. Then, negative 6 over 4 is lowest term mo lang to, magkakaroon ka ng negative 3 halves. Okay? So, ito yung magiging solutions mo. So, ito yung sa quadratic formula. Kung gagamitan mo ng quadratic formula, gamitan natin ng ibang way. Kasi maraming ways ng pag-solve. So, same problem lang. Ayan na, quadratic formula yan. So, factoring naman. Actually, factorable sila. Kasi, pinactor ko muna bago ko i-solve. So, meron tayong 2x squared plus 5x plus 3 equals 0. Same given lang, ha? So, pwede mo to gamitan ng AC method. Sabi nating AC method or slide method na tinatawag ng iba, pero ang tawag ko dito AC. So, AC, ibig sabihin, ito yung A, ito yung C, diba? So, gawin mo lang x squared plus 5x. Yung 2, i-multiply mo sa 3, magiging 6 na yon. Okay? Then, equate mo sa 0. Then, ngayon, ito pwede mo ito ma-pack out. Kasi, pwede na to eh. Pwede niyang maging x. Gawa kang dalawang parenthesis. Pag-iwalay mo yung x. Ngayon, punta ka sa constant term mo o yung 6 mo. Meron kang positive 6 dyan, di ba? Ngayon, yung positive 6 natin, yung dalawang possible na factors niya, it's either dalawang positive or dalawang negative. Ibig sabihin, positive times positive is positive. Negative times negative is also a positive. Ngayon,
Dahil positive 5 yung middle term natin, ang gagamitin natin etong dalawang positive. So ano ba yung factors ng 6? So pwede siyang positive 1, tsaka positive 6, pwede rin siyang positive 2, at tsaka positive 3. Wherein, pag pinag-plus natin to, makakakuha tayo ng positive 7, yung sa baba is positive 5. O dahil na yung middle term natin is positive 5, ito yung gagamiting factor. Wherein, meron kang positive 2, naka-partner ng x, tsaka positive 3. Ngayon, equate mo na lang to sa 0. Titig method nga sabi ko kanina. Kung positive 2, magkakaroon ka ng x equals to negative 2. Tapos dito naman sa kabila, kung positive 2, magiging x is equals to negative. Hindi pa tapos. Meron pa tayong 2. Sorry. Wait lang. Nakalimutan ko yung iibalik. So, meron tayong x plus 2. Tapos, x plus 3. Plus 0 na. So, yung a natin, babalik pa natin. Itong 2. So, i-divide lang natin yan all by 2. Okay, i-simplify mo to. Yung 2 divide 2 is 1, diba? Ibig sabihin, pwede na ito maging x plus 1. Tapos, eto naman kasi, hindi na pwedeng masimplify na itong left. Right. Ito pwede masimplify. So, itong denominator, ibabalik mo to dito, i-multiply mo sa taas nito. Which means, magiging 2x plus 3 na yan. Equals 0. Ito na yung factors ng original nating equation. Pag Pinoil method mo to, ito yung lalabas sa may taas. Ito kasing, ito nga sa gitna, oh. Pag binalik mo kasi ito lang yung lalabas niyan. Itong sa pangalawa. Kaya kailangan mo ibalik yung a by dividing them. Ngayon, kukunin na natin yung roots na ito. So, ito titig method na lang, di ba? Kung positive ito, magiging x equals to negative 1 yung roots. Tapos ito, kung nalilito ka dyan, lagay natin dito. 2x plus 3 equals 0. Then, transpose mo yung 3. Magiging 2x equals to negative 3. Then, divide mo both side by 2. So, yung value ng x, magiging negative 3 halves. So, ito siya sa factoring. Parehas, di ba? So, punta tayo sa completing the square. Ang completing the square kasi, pag ginamit mo siya, diretso siya extracting the square root. So, same given. So, completing the square. Ay, nahulog. Maraming papel. Scratch. Okay. Completing the square, same given. Meron tayong na 2x squared plus 5x equals to negative 3. Ito okay na to. Kasi sa completing the square, kailangan yung constant term mo, yung walang variable, nasa right side or nasa kabilang side. Pagkasamahin mo lang may parehong variable. Dahil parehas yung variable x mo dito, pagkasamahin mo yung sa isang side. Ngayon, ang gagawin mo dito kasi, i-factor out mo tong 2. Which means, ilalabas mo yung 2. Tapos, i-divide mo tong unang term dito. Kung marunong ka ng GCMF, yung tinatawag na GCMF. So, 2x squared divide 2. Magkakaroon tayo ng, wait lang, palinawin lang natin yan. Magkakaroon tayo ng x squared. Okay? Ibig sabihin, pag minultiply natin tong 2 times x squared, ang lalabas etong 2x squared. Plus, pag dito magkakaroon tayo ng 5x over 2. Bakit may over 2? Kasi, kung meron tayong 2 times 5 over 2, kasi hindi naman natin ito pwede masimplify, diba? Kaya i-divide lang natin by 2. So, pag minultiply natin to, numerator sa numerator lang naman to, pero pwede ito ma-cancel out, 5 pa rin yung magiging sagot. So, dapat alam niyo yung ganong way. Pag hindi mo siya pwede ma-factor, or ma-divide, lalagay mo lang yung 2. Para babalik ka dito sa 5x. Kasi maka-cancel out to.
Pero kung pwede siya ma-simplify, gagawin mo. Okay? Then equals, lagyan mo ng plus, space, equals negative 3 plus space. Ibig sabihin sa space, ilalagay mo yan parehas dito. Pero kailangan mo to multiply yan ng 2. Bakit may 2 dyan? Kasi meron ka ditong 2 na A. Di ba ito yung A natin, 2? Kailangan mo yung lagyan na dito. Pero kung wala naman kasi, kahit wag mo na lagyan kasi 1 lang yun. Ngayon, punta tayo sa completing the square na b over 2 is equals to may space squared. Yan, blank. So, yung b natin dito is 5 over 2, di ba? So, magkakaroon ka dyan ng 5 over 2 over 2. Etong 2 na to, sa may ano yan ha? Sa may formula na given. Etong 5 over 2, ito yung b mo. Okay? Ngayon, pag dinivide mo to, that marunong ka rin mag-divide ng fraction, ang lalabas dito is 5 over 4. Ito yung ilalagay mo dito. 5 over 4. Ngayon, pag in-squared mo tong 5 over 4, ang lalabas dyan ay 25 over 16. Over 16. Kuha tayo panibang example. So, lalagay natin to dito sa mga space natin. May mga arrow na nga, hindi pa rin naiintindihan. Okay. Ngayon, ito ay perfect square trinomial na. Ito nga sa may parenthesis natin. So, lalabas lang natin yan. Magkakaroon tayo ng 2 times x. Kung ano yung nasa loob nito, yun yung magiging partner ng variable x mo. Squared mo lang yan. Equals negative 3. Anong sagot natin dito pag minultiply si 25 over 16 times 2? Magiging ano to? Ito magiging 50. Hindi mo siya i-multiply sa 2 ulit yung denominator ha. So magiging ito kasi pwede yan maging 50 over 16. Or pwede mo kasi ito ma-simplify na kagad. Wherein divisible to by 2, pwede na itong maging 8. Ito pwede maging 1. So magiging 25 over 8 na lang siya. Para diretso na siya simplify. Kung nahihirapan ka sa fraction kasi, may video tayo dyan nasa YT. Para hindi ka mahirapan. Kasi sa completing the square, may mga radicals din. Dapat marunong din kayo nun. Ngayon, anong sagot natin dito pag inad natin tong dalawa? Ang kailangan maaaring may masisilang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magiging 1/8. Try natin, no? Lagay ko dito. So, meron tayong negative 3 plus 25 over 8. So, ito ay dissimilar fraction. So, kunin natin yung LCD which is 8. So, 8 divide 1 is 8 times negative 3 is negative 24. Then, gawin mo rin dito. Magiging plus 25 na yan. Magiging 1 over 8. That's correct, no? 1 over 8 na tong right side natin. So, which means, magkakaroon na tayo ng 2 times x plus 5 over 4 squared is equals to 1 over 8. Wherein, kailangan na nating i-divide 2 by 2 para makancel yung 2 dito sa labas. So, ngayon, magiging gulo na, no? X plus 5 over 4 squared. Yung right side magiging 1 over 16. Then, para matanggal yung square, kailangan i-square root both side. Extracting the square root na, magiging x plus 5 over 4, which is equals to plus minus 1 over 4. So, ganun yun na. Kapag nag-extracting the square root ka, magiging plus minus yung sagot. Okay?
So ngayon, ilipat lang natin to sa kabila. Magiging minus na yan. O lagay ko na kagad dito para hindi sayang space. So mabubura na to. So magkakaroon tayo ng dalawang x, which is yung positive 1 fourth minus 5 over 4. 1 minus 5 over 4. Tsaka yung isa naman is yung negative 1 minus over 4. Tsaka yung isa naman is yung negative 1 minus 5 over 4. Negative 1. So, parehas lang naman sila. O, 1 minus 5 is negative 4. Negative 4 divide 4 is negative 1. O, negative 1 minus 5 is negative 6. Negative 6 over 4 is negative 2/3. So, pabalik ka lang din doon. So, ganyan sa may sa may completing the square. Pero kung hindi mo naintindihan, hindi pa simplihan lang muna natin. Negative 1 and negative 3 halves. So, try natin iba. Negative 3 halves ba yun? Baliktad yung pagkasolve ko. Ayaw nga, baliktad. Negative 3 halves. At least naintindihan nyo.